Kamusta po kayo? Ako po si Leonora, isang rehistradong nurse at wellness coach dito sa Amerika. Kung kayo po ay nasa edad 50 pataas, mahalaga pong malaman na may mga sakit na maaring dumarating ng tahimik, walang sintomas, pero delikado sa kalusugan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 silent health risks na dapat bantayan ng bawat Pilipino na nasa midlife at retirement age. Titingnan natin ang 5 tahimik na problema sa kalusugan na dapat ninyong malaman. Ito ay tinataguriang top 5 killers after the age of 50. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Alam nyo ba na maraming tao ang may mataas na presyon ng dugo at hindi nila ito alam? Kaya tinatawag ito ng iba na tahimik na mamamatay. Maaring wala kang maramdaman na mali, ngunit maaari itong magdulot ng napakaseryosong bagay tulad ng stroke, atake sa puso, o problema sa iyong mga bato. Kaya't siguraduhing ipasuri ang iyong presyon ng dugo ng madalas, kahit na pakiramdam mo ay okay ka. Susunod, pag-usapan natin ang diabetes. Ito ay kapag may sobrang asukal sa iyong dugo. Madalas, hindi mo ito mapapansin hanggang sa magsimula ang iba pang mga problema, tulad ng malabong paningin o mga sugat at hiwa na matagal gumaling. Napakahalaga na ipasuri ang iyong asukal sa dugo bawat taon. Ang maagang pagtuklas nito ay makakatulong ng malaki. Ngayon, pag-usapan natin ang osteoporosis. Ito ay kapag ating mga buto ay humihina at numinipis habang tayo ay tumatanda, lalo na sa mga kababaihan pagkatapos ng menopause. Madalas, nalalaman lamang ng mga tao na mayroon sila nito kapag nabali na ang kanilang buto. Upang maiwasan ito, subukang kumain ng mga pagkaing mayaman sa calcium, tulad ng gatas at keso, at subukang mag-ehersisyo ng regular. Ang isa pa ay tinatawag na fatty liver disease. Iniisip ng iba na ang pag-inom lamang ng alak ang makakasira sa iyong atay, ngunit hindi iyon palaging totoo. Ang pagkakaroon ng sobrang taba sa iyong atay ay maaari ring magdulot ng seryosong problema kahit na hindi ka umiinom ng alak. Kaya't mabuting bantayan ang iyong timbang, kumain ng masustansyang pagkain, at iwasan ang mga pagkaing masyadong naproseso, tulad ng instant noodles o mga dilatang pagkain na may maraming preservatives. Isa sa mga seryosong kondisyon na dapat nating bantayan ay ang cancer. Ang cancer ay sakit kung saan ang ilang cells sa ating katawan ay nagiging abnormal at mabilis ang paglaki. Pwede itong lumipat sa ibang bahagi ng katawan kung hindi maagapan. Sa Pilipinas, ito ang mga karaniwang uri ng cancer para sa mga 50 anyos pataas. Para sa mga lalaki, cancer sa baga, cancer sa atay, liver cancer, cancer sa prostate. Para sa mga babae, cancer sa suso, breast cancer sa matris o cervix, cancer sa bituka, colon cancer. Hindi man 100% na maiwasan, pero maraming cancer ang pwedeng maagapan o magamot kung maaga itong natuklasan. Magpa-screening, breast exam, pap smear, colonoscopy. Kumain ng masustansya, prutas, gulay, isda, iwas sa processed foods. Iwas paninigarilyo at labis na alak. Regular na ehersisyo. Paalala sa mga lalaki, magpatingin sa prostate lalo na kung may edad na. Sa mga babae, huwag pabayaan ang annual checkup. Okay, lahat, ang kaalaman tungkol sa mga bagay na ito ay mahalaga. Hindi po natin kailangang matakot, basta tayo may sapat na kaalaman at kilos. Kung gusto niyo po ng mas marami pang videos tungkol sa kalusugan, lifestyle, at wellness para sa edad 50 pataas, mag-comment po kayo, mag-subscribe at i-like ang video na ito. Ako si Leonora, at lagi kong paalala, ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Thank you for watching.